Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumayas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw ng malakas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nauutusan niya pati ang mga masamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Utang natin sa mga taong pinagsisilbihan natin yung ating kabanalan. Kung tayo man ay nagpapakabanal, ay hindi lang ito para sa ating sarili. Kaya tayo nagpapakabanal para rin sa mga tao na pinagsisilbihan natin, mga tao na nasa ilalim ng ating pangangalaga, para rin sa iba yung pagsisikap natin na maging banal. Sabi ko nga, utang natin, may utang tayo sa kapwa natin. At ang utang natin sa kanila, yung magpakabanal tayo. Sapagkat pag nagpapakabanal tayo na ipapasa natin ito sa iba, na ibabahagi natin, nahahawa natin ng kabanalan ang ibang tao. Lalong-lalo na pag may tungkulin tayo. Halimbawa kaming mga pare, utang namin sa inyo na kami ay magpakabanal sa aming sarili. Sapagkat paano kung hindi kami banal? Paano kung hindi kami nagpapakabanal, nagsisikap maging banal? Ano ang aming ituturo sa inyo? Pinakatungkulin namin ay yung gabayan kayo sa kabanalan. Kaya nga kung hindi kami seryoso sa pagsisikap naming maging banal, ay kayo ang kawawa. Kayo ang napagkakaitan. Kaya kami, nagpari kami, sumumpa kami na yakapin ang tungkulin na ito na maging pastol ng sambayanan. Kaya naman, utang namin sa inyo na kami sa sarili namin, kami ay magpakabanal. Pag ang pare nagpapakabanal, ang sambayanan ay magiging banal din. Ang bunga ng isang banal na pare ay banal na sambayanan. Ganon din ang mga magulang. Ang mga magulang, utang ninyo sa inyong mga anak, yung kayo'y maging mga banal na magulang. Kasi ang inyong mga anak at lahat ng miyembro ng pamilya nasa ilalim ng inyong paggabay. Paano kung ang mga magulang ay hindi banal? Ano ang maipapasa nila sa kanilang mga anak? At iba't iba pang mga tungkulin. Lalo na kung ikaw ay politiko, ikaw ay leader ng sambayanan, numero 1, na utang ng mga politiko sa sambayanan yung kanilang kabanalan at katapatan. Kung leader ka na walang integridad, paano na?
Kaya nga, bilang leader, utang niya sa kanyang mga taong nasa ilalim ng kanyang pamamahala, yung kanyang kabanalan at katapatan. Unang naipapasa natin sa mga taong ating ginagabayan, una nating napapasa ang kabanalan sa bibig. Pag tayo ay banal na tao, tayo ay nagiging bibig ng Diyos. Una nakita natin ito kay Eli sa ating unang pagbasa. Kaya lang yung unang bahagi ng pagbasa natin, baka hindi natin narinig kasi nawala kanina. Pero yung ating unang pagbasa, nagsimula yung kwento kahapon. No? At ito yung kwento ng mga magulang ni Samuel na pinanggalingan ng ating unang pagbasa. Ang mga magulang ni Samuel ay yung nanay niya si Ana, na una ay baog, hindi magkaanak. Kaya dumanas siya ng pagkaapi. Kaya naman nandoon siya sa templo at nananalangin sa Diyos. Pinapahayag niya yung kaapihan na kanyang nararanasan. Kasi pag ang isang babae ay baog, hindi magkaanak nung panahon na yon, talaga namang inaapi, minamaliit, nilalait ng lahat. Kaya ganoon ang pagdurusa ni Ana. Pinapahayag niya sa Diyos, humihiling siya na sana ay magkaanak siya. At ang pangako niya, pag siya'y nagkaanak, ihahandog niya sa Diyos yung kanyang magiging anak. At nandun nga si Eli, na pare o saserdote sa templo. Isang banal na pare. Nung una nga napagkamalang lasing ni Eli si Ana. Kasi habang siya'y nagdadasal, bumubulong-bulong siya at akala ni Eli, lasing siguro to. Kaya pag nagdadasal kayo, medyo ingat, baka makita kayo ni Father Douglas yung bibig nyo, mapagkamalang kayong lasing. Pero sabi nga ni Ana, hindi po ako lasing. At talagang bumubulong po ako sa Diyos. Ako'y may kahilingan na pinapaabot sa Kanya. At si Eli bilang isang banal na pare, siya'y naging bibig ng Diyos kay Ana. Sabi lang ni Eli, sana ipagkaloob ng Diyos yung iyong hinihiling. Kaya nga mula sa bibig ni Eli ay namutawi ang isang pangako mula sa Diyos. Ganon kapag kabanal tayong tao. Tayo ay dumadaloy, namimutawi sa bibig natin ang salita ng Diyos. Tayo ay nagiging blessing sa kapwa natin. At unang mahahalata ang kabanalan ng isang tao sa kanyang bibig. Yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nga yung medyo mapanglait kung magsalita, minsan kung magpakawala ng salita sa bibig, talaga namang nakakasakit. Sabi nga sa bibig nalalaman yung laman ng puso at kalooban. At ang kabanalan ng puso natin, unang nahahalata sa bibig natin. Ano ba ang kadalasang lumalabas sa bibig ng taong ito? Sabi ko nga, ang isang banal na tao ay nagiging bibig ng Diyos. Yang bibig, yan ang pinakabanal na bahagi ng katawan ng tao, yung bibig. Kasi nga, diyan lumalabas ang salita ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng bibig ng tao. Kaya lang, masyado nating nalapastangan ang bibig. Ang dami nating kasalanan dahil sa bibig na yan. Ilang tao na ang naichismis natin. Ilang tao na ang siniraan natin. Ilang mura na ang lumabas sa bibig na iyan. Samantalang ang bibig ang pinakabanal na bahagi ng katawan natin. Sana ang lumalabas lang sa bibig natin, mga salita na makakatulong sa kapwa natin. Mga salita na nagtataglay ng salita ng Diyos. Para mangyari yan, magsikap tayo
na magpakabanal sa kalooban natin. Kasi nga, pag tayo ay nagpapakabanal sa kalooban natin, lalabas sa bibig natin. Tayo'y makakatulong sa mga taong nawawala ng pag-asa. Tayo ay makakatulong sa mga taong nauuhaw sa mensahe at salita ng Diyos. Diyan natin gamitin yung bibig natin. Tayo'y maging mga bibig ng Diyos. Ganito rin ang natunghayan natin sa ating ebanghelyo. Siyempre si Jesus. At nagulat ang mga tao dahil ibang klase mangaral ang Panginoong Jesus. Tumatalab, tumatagos sa puso. Talagang bibig ng Diyos. Talagang yung salita ng Ama ay naririnig sa kanyang anak. Si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ang tunay na banal. At yun ay halatang halata. Sabi nga ng mga tao, kakaiba siya mangaral. Hindi katulad ng mga eskriba. Yung mga eskriba, sila yung opisyal na mga tagapagturo ng kautusan. Kaya lang, hindi tumatalab sa puso nila kapag ka mga eskriba ang nangangaral. Marami sa mga eskriba marahil ay hindi naman nagsasabuhay ng kanilang itinuturo. Kaya walang talab. Hindi katulad ni Jesus. Si Jesus, kung ano sinasabi niya, ginagawa niya. At yan din ay paalala sa atin. Huwag kang mangangaral ng isang bagay na hindi mo ginagawa. Hindi ka pakikinggan. Kaya nga, kung pinapangaralan mo ang anak mo, siguraduhin mo na ginagawa mo iyon. Minsan yung isang tatay, huwag kayong magbibisyo. Ito siya ang numero unong naninigarilyo. Paano na? Paano niya sasabihin sa mga anak niya, huwag kayong magbisyo. Ikaw mismo nagbibisyo. Isang halimbawa lang yon. Pero maraming mga bagay na sermon tayo ng sermon sa iba, di naman natin ginagawa. Yan din ang hamon sa aming mga pare. Kasi nga yan ang aming pangunahing tungkulin mangaral. Pero kung hindi naman namin na isa sa buhay yung aming pinapangaral, nahahalata natin kapag kayong isang nangangaral, hindi niya sinasabuhay yung kanyang sinasabi. Mararamdaman, nahahalata natin. Kaya nga malaking hamon sa atin, magpakabanal, isabuhay, yung mga itinuturo natin. Doon nakasalalay yung ating kredibilidad. Doon tayo nagiging epektibo na taga-pangaral. Dahil kung hindi, para lang tayong politiko na alam naman natin tong politiko na to, kung ano-ano mga pinapangako, alam naman natin ng bobola lang. Kaya lang, marami sa atin binoboto pa rin. Kaya nga pumili tayo ng mga leader na nagsasabuhay ng kanilang sinasabi. Lalo na tayo na may tungkulin sa simbahan, may tungkulin bilang mga alagad ng Diyos, no, isabuhay natin yung ating sinasabi para maging tunay tayong bibig ng Panginoon. Panghuli, ang isang banal na tao hindi takot sa gumagawa ng masama. Ang pwede lang kumumpronta sa isang taong gumagawa ng masama para itama siya, isang banal na tao. Yung mga gumagawa ng kabuktutan ng masama, natataranta kapag ka merong tunay na banal na tao. Kaya nga yung mga inaalihan ng masamang espiritu, nataranta rin kay Jesus. Alam nila, siya'y banal. Kaya nataranta sila, na-threaten na isang banta. Di ba yung mga masasamang tao, yung mga may gumagawa ng kabuktutan, pag alam nila matuwid itong tao na ito, medyo kwidaw sila. No? At yung mga taong tunay na banal, napapasok yung mga gumagawa ng masama. Ganyan din tayo nagiging instrumento ng Panginoon.
na ang tunay na banal na tao, napapaso niya yung mga gumagawa ng hindi tama. At sana matapos mapaso, magsisi at magbagong buhay. Mga kapatid, itong hamon sa atin na tayo ay magkamit ng kabanalan alang-alang sa mga taong nakapaligid sa atin. Muli, utang natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Utang natin sa mga taong pinagsisilbihan natin ang ating kabanalan. Magpakabanal tayo, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga tao na minamahal at pinagsisilbihan natin.